meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program. Na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. Yung ating debt to GDP ratio, ganito. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Ikaw naman, DENR. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya, magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw nakakalam. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yun ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh. Mula doon, inamin nila na, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So, nakatatak na yun, Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin,
the power of the purse. Tama po. In the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O, halimbawa, maglagay na lang kayo ng si Congressman Nelson Lubaw. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel. Kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andyan po yung speaker. Andyan po yung deputy speaker. Andyan po yung majority leader. Andyan po yung deputy majority leader. Andyan po yung minority leader. Yan. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. Yan. Magkano naman yan? Ito po. Bukod dyan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay ba, iba po yung program. Kanina naman yan. Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, tama. Ang tawag niyan, it's GAB. So, House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. Hindi itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na, mukhang... Napasa na. Nandun na sa namin ngayon. Binigyan na kami, nasa online. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, magkakaroon ngayon na tinatawag na bicameral. Pagdating sa Senado mo